malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Today is Lord's Day. So we will grab the opportunity to praise and worship the Lord. Amen. Amen. Truly, that Lord is really, really good. And His mercy really endures forever. Hallelujah. Let's clap our hands. Magbutihan naman po tayo sa isa't isa. We've missed each other. One week po tayo hindi nakita. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Hallelujah, we worship you. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Let's worship. Love you. You are good all the time. You are good all the time. All the time. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are people from every nation. From every nation and tongue. From generation to generation. We worship you. Hallelujah. 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 We worship you. Who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We Let's continue to praise the Lord. I'm afraid. God,
It's amazing. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking how you love? It's amazing. It's amazing. Oh, God. Oh, God. He calls me friend. I'm a friend of God. Of God. Oh, God. He calls me friend. You are mine and you are mine. Who are you hear me when I call? You that you how you love me. It's amazing. It's amazing. It's amazing. Friend of God. Friend of God. Of God. He calls me. I'm a friend of God. I'm a friend of God. Be friend. God Almighty. God Almighty, Lord of glory, you are I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. He calls me Let's give the best clap offering to God. Amen. We praise you, Lord. We worship you this morning, Father God. Let's take the opportunity. This is a great privilege for everybody to praise and worship the Lord. You're not just giving the 100%, but you're giving the 200% because God deserves your praises. God deserves your worship this morning. Sabi sa Colossians chapter 1, verse 16 to 17. All things have been created by Him, and for Him, He is before all things, and in Him all things hold together. In Him are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Hallelujah.
truly, oh God, that you are the center of our lives, Panginoon. The center of this church. So let's declare that Jesus is the center of everything. Hallelujah. Jesus at the center of it all. So good. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, nothing this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Falls around. Jesus, you at the center of it all. Jesus be the center of my Jesus be the center of my life from beginning to the end. It will always be, it's always with you, Jesus. Jesus, nothing else. From my heart to the heaven, we could see the best. It's all about from the heavens. It's Jesus be the best. Jesus best. It's all about Jesus be the center of your church. Jesus be the center of our church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, let's shout Jesus, 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 hallelujah. Jesus, Oh, Jesus, oh Jesus, from my heart to the head, Jesus, it's all about you. Let it all my heart
Jesus be the center. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, let's dance to the Lord. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's for the last time. From my heart, be the center. It's all about. It's all my heart to the head. Be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. It's all about you. Yes, it's all about you. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus. Hallelujah. Let's continue to praise and worship God. Nakaupo na po sa ating pong mga upuan. And we are so grateful that we are here this morning. Sige po, as we seated, batiin po natin yung ating mga katabi ng good morning. Good morning lahat. Ayan, sige po, tayo po ay magkamayan haba pong kinakamusta po natin yung bawat isa. Ayan, and reminder po sa mga kachikiting po natin, mga bata,
ay meron po tayong Sunday School sa baba, sa second floor, and pwede po natin silang ma-guide po doon para sila din po ay maturuan po ng mga good news about Jesus Christ. Ayan, so we praise God at muli po palakpakan po natin ang Diyos sa umaga pong ito. Ayan, praise God, hallelujah. So talaga naman po na sa awitin pa lamang pong na ating napakinggan, talagang ramdam na ramdam po natin yung presensya ng Diyos. Amen po ba? Amen. Yung tipong parang ang gaan-gaan, parang binuhusan ka ng malamig na tubig, and every time we sing a song for God, parang nawawala lahat ng mga pinagdaanan natin sa buong isang linggo. And minsan nga po, ito nga po yung nakakatuwa, na nandito po tayo, minsan kapag ramdam na ramdam po natin yung message ng kanta, parang naiiyak po tayo, naramdam po natin yung bawat message na kinakanta po natin. And ito po yung nakakatuwa na umiiyak po tayo dito sa loob ng church, hindi po dahil sa mga problema. Umiiyak po tayo dahil ramdam natin yung presensya niya. Amen po ba? Amen. God is good. And all the time, God is good. Yan. So tayo po ay nasa third Sunday na po ng taon ng 2024. And kamusta na po yung 3 linggo na pinagdaanan po natin? Ayan. So kamusta po yung ating 3 linggo na pinagdaanan? I know some of us are so eager, so passionate, and enthusiastic sa kanilang pag-prepare sa mga goals and dreams po natin this 2024. And I know some of us din po ay nakaranas na rin po ng mga challenges and difficulties along the way. Pero we praise God dahil nandito po tayo this morning at alam po natin na sa loob ng 3 linggo ay sinamahan po tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. At ngayong umaga ay sama-sama din po natin na i-embrace at i-open yung ating pong mga puso sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. So are you ready? Amen. So hindi ko na po patatagalin, tinatawagan ko na po ang ating pong mensahero, ang ating pong man of God, Pastor Edmund Donato. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay po ni Pastor. Magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Good morning. Gaya ng nabanggit ni Ken, ngayon po ay 3 Sunday po natin at marami ho tayong mga sinisikap na mga ginagawa para yung atin pong taon pong ito ay talaga hong maging fruitful sa bawat isa po sa atin. Ano ho? And we praise God dahil alam po ninyo ang Panginoon ay napakarami hong binibigay sa atin na mga principles. Ang dami niyang itinuturo sa Bible para ang atin pong buhay ay talaga hong mapagpala niya. Okay? And one of the difficulties na atin pong na-experience is that kapag na-discover natin ang mga principles, ang mga secrets, so that we may experience a prosperous a life that is full of blessing, nahihirapan tayo na ito ay ilagay natin sa ating buhay. Tama ho ba? Tayo minsan nagpapa-check up tayo sa doktor kung meron ho tayong mga sakit. Di ba? Tapos madidiscover ng doktor na meron tayong mga dapat inuming gamot at meron tayong dapat na iwasang kainin. Tama ba? Tanong, consistent ba tayong nakakainom sa tamang oras ng gamot? Minsan pumapalya ho tayo. Consistent ho ba tayong sumusunod na hindi kainin yung mga hindi dapat kainin? Ang hirap Kaya minsan, kahit nagpa-check up tayo sa doktor, parang yung sakit natin kabagal gumaling. Kasi marami tayong mga hindi ina-apply sa mga payo na ibinibigay ho ng atin mga doktor. Nakatutuwa dahil ang Biblia ay punong-puno ng mga prinsipyo, mga sikreto para mag-prosper po tayo spiritually
At kapag tayo spiritually nag-prosper, naapektuhan po nito ang lahat ng areas ng ating buhay. And that includes our intellectual capacity, ang atin pong physical life, ang atin pong emotional life, ang atin pong financial life, ang atin pong spiritual life, naapektuhan. Kaya lang, nakakalungkot dahil ang daming prinsipyo sa Scripture, kaya lang, hindi ho natin na-apply. Meron lang siguro mga ilan tayong na-apply. Ang atin hong pag-uusapan ho ngayon, pag naalala ko po, nung 1 week na tayo po ay nagkaroon ho ng soaking night. At gabi-gabi, meron ho tayong narinig na mga testimony. Naalala po ninyo yung mga testimony ng atin ho mga kapatid? Yun ho ay meron pong kinalaman dun sa year 2023 kung paano sila ay binless at paano sila natuto dun sa mga mistakes at mga failures nila sa kanilang buhay. And as I listen to your testimonies and as I look back sa 2023, marami ho tayong mga common denominator na parang pare-pareho yung ating karanasan. Alam po ninyo? At yun po ay meron pong kinalaman po sa mga financial nating buhay. Meron hong mga nagtagumpay financially sa 2023, pero meron hong mga parang may pagkukulang when it comes sa mga finances ho natin. Ano po? At ngayong umaga, halos kada taon tuwing buwan ho ng January, ay lagi po nating tinatakel ang topic na ito dahilan sa naniniwala po kung meron po siyang kinalaman sa isang taon na buhay ho natin. No? Because if God will bless us sa mga financial na pangangailangan natin, sa mga material na pangangailangan natin, mas dumadali ang ating buhay. Mas nakakaapekto ang kaginhawang ito when it comes sa atin pong spiritual na buhay. Tama ho ba? Naapektuhan ho ba kayo? Pag wala ho kayong pera, nakakaapekto ho ba sa inyo pong buhay spiritual? Sa inyong physical? Sa inyong pong emotional? Hindi ba, no? Nakakaapekto po talaga. Kaya nga ang Panginoon ay nagbigay ho ng napakarami hong mga prinsipyo when it comes sa financial matters because the Lord wants to bless us. Gusto niya ho tayong pagpalain. Last Sunday, nag-start po tayo para pakinggan po yung testimony patungkol po sa first fruit. Ito ho yung gusto kong pag-usapan po natin ngayong umaga. Giving God our first fruit. Sino na ho sa inyo naka-experience na magbigay ng kanilang first fruit? Pakitaas po yung kamay. Yun, meron ho tayong mga nakikita hong naka-experience. Kaya lang, parang parang hindi ho ako papayag na iilan lang yung makataas ng kamay para maka-experience ng first fruit. Because if you ask those people na nagtaas ng kanilang kamay, ano ang blessing ng first fruit sa kanilang buhay? Meron. Kaya lang, doon sa mga hindi nagtaas ng kamay, pakikinggan nyo na lang ba yung testimony ng mga nagtaas ng kamay? Ayaw nyo bang ma-experience yung mga na-experience ng mga nagbigay ng kanilang mga first fruit? Mga kapatid, don't misinterpret me sa akin pong preaching ngayon. Ang first fruit, ang unang magbe-benefit sa first fruit is you. Ikaw. Hindi yung bibigyan mo, hindi si Lord, hindi kami, kundi ikaw ang unang magbe-benepisyo po nito. First of all, I would like to discuss ano nga ba yung first fruit? Kasi hanggang ngayon, meron ho mga nagtatanong. Meron ako mga narinig at nagtatanong, ano ba yung first fruit? Bakit ba pinapractice po ng church ang first fruit? Tayo ba sa Mother Church, pinapractice natin ito? Bakit meron sa atin? Kagabi, magkausap po kami nila Pastor Willie, si Ate Edna. Kami hong apat, nandun po nakaharap kami sa cellphone at nagkwekwentuhan po kami. Habang kami po ay nagkwekwentuhan nila Pastor,
biglang siningit po ni Pastor Willie. Si Ate Edna ba o si Pastor Willie? Sabi niya, iba talaga, Pastor, yung karanasan namin sa first fruit. Nagulat ako. Ano? Nagulat kami ni Pastora kasi meron pala silang practice na ginagawa ng first fruit. Hindi ko po ito narinig sa Mother Church eh. Kaya lang, parang how many years na, ginagawa po pala ito nila Pastor Willie. Ha? Okay. Parang naka-influence tayo kasi nung una po naming mga years na kami po yung nagpa-first fruit, nagpupunta ho kami sa kanila. Kasi nagbibigay ho kami sa kanila ng amin pong first fruit. So parang sabi nila, ano yung first fruit? So nagkwento kami at sinubukan po nilang gawin. Kagabi, sila na hong nagsabi, iba pala ang karanasan sa first fruit. Ang tanong, ano ba yung first fruit, Pastor? Is it biblical? Yan ba ay tinuturo talaga ng Scripture? Masasabi ko po, yes. Tinuturo po ito ng Scripture. Napakalinaw na tinuturo po ito ng salita ho ng Panginoon. In fact, both in the Old Testament and in the New Testament, hina-highlight po ng isa po sa pinaka magandang uri ng pagbibigay sa Diyos ay tinatawag pong first fruit offering. I would like to share with you a passage in Genesis chapter 4 verses 3 to 5. Ang sabi po rito, when it was time for the harvest, Cain presented some of his crops as a gift to the Lord. Abel also brought a gift, the best portions of the firstborn lambs from his flock. The Lord accepted Abel and his gift, but he did not accept Cain and his gift. This made Cain very angry. Ano? At makikita ho natin sa context po na dito pa lang sa passage, chapter 4 pa lang po ng Genesis, meron na pong first fruit. Sinasabi na po ang first fruit. At ito pong makikita po nating first fruit po rito, hindi po ito, gagawin ko pong klaro, no? Ang first fruit ay hindi tithes. Ang tawag po natin, yung tithes po natin, ito hong first fruit, ito po ay isa pong uri ng offering. First fruit offering. At sabi po rito, may dalawang nagbigay ng kanilang first fruit. Ang unang nagbigay ay si Cain. Pangalawa, si Abel. Kaya lang yung binigay ni Cain, hindi nagustuhan ni Lord. Ang nagustuhan ni Lord na first fruit ay yung ibinigay ni Abel. Tama ho ba? Sabi ho dun sa atin hong binasang passage. Bakit kaya meron hong nagugustuhan na first fruit ang ating Panginoon? Kasi dito ho sa ginawa po ni Abel, ito ho yung tamang prinsipyo ng pagbibigay ho ng atin pong first fruit. Sabi po rito, Abel also brought a gift. Unang-una, ano daw yung uri, ano daw yung quality ng first fruit na kailangang ibigay po natin? Unahin ko muna yung nasa green na color. Ano yon? Sabi niya yung firstborn lamb. Yung unang-unang kita ni Abel, ibinigay niya sa Diyos. Ano yung trabaho niya? Nag-aalaga po siya ng tupa. Yung unang-unang bunga ng kanyang pag-aalaga ng tupa ay inoffer niya sa Panginoon. Unang-unang bunga. First fruit, ang tawag po natin. Kaya nga tayo po sa konsepto na atin pong pinapractice, sa loob ng 1 taon, meron po tayong 12 buwan. Yung unang-unang buwan po natin, yung ating first fruit, kung ano ho yung kita ng atin pong mga kamay, yan po ay ino-offer natin sa Panginoon. Yung regular nating natatamasa at tinatanggap na bunga ng atin hong pagpapagal. Ang tawag natin doon ay first fruit. Kaya si Abel, yun po ang kanya pong ibinigay. Unang kita sa taon. Yan po ang kanya pong binigay. Sabi po pag tinignan niyo po sa Google, ang salita pong first fruit, ang definition niya pong na binigay,
is the first agricultural produce of a season. Yung una mong inani, yung una mong ani sa loob ng isang taon, yun ang tinatawag pong first fruits, especially when given as an offering to God. Hindi po siya first fruit kung binigay mo kay SM yung first fruit. Una mong sweldo, kita sa loob ng isang taon, nagpunta ka sa SM, bumili ka ng lahat ng gusto mong bibilihin, pribilehyo mo yon kasi pinagpaguran mo yon. Pero hindi yon first fruit kasi sa iba mo binigay. Dapat kay Lord. O kaya natuwa ka na ngayong taon ang aking first fruit ay ibibigay kong pambayad kay Bombay. Hindi po. Dapat kay Lord natin ibibigay. We call that first fruit. Pangalawang katangian ng first fruit. Una, first. Pangalawa, ano daw? Kailangang best. Yung pinaka-best mo ang iyong ibibigay. Kaya nga yung binigay rito ni Abel, tiningnan niya siguro baka meron siyang 100 na tupa. Pinili niya hindi yung payat. Hindi yung may sakit. Ang pinili niya, yung pinakamaganda, pinakamataba, pinaka-healthy, at yon ang kanyang ibinigay sa Panginoon. Yan po yung mga katangian ng first fruit na atin pong ibinibigay po sa Panginoon. Marami hong mga principles na makukuha po tayo pagdating po rito. At of course, kapag ikaw ay nagbigay ng iyong first fruit, dito pa lang sa context pong ito, makikita ho natin na si Abel pinagpaalanan nung nagbigay ng first fruit. Ano? At si Cain, ang ibinigay niya siguro kasi farmer po siya eh. Baka yung mga ibinigay niyang mga tanim niyang gulay, mga lanta. Kaya hindi ho natuwa talaga ang Panginoon sa kanya. And once we give our first fruit, of course, ang kapalit ho nito talaga meron hong blessing. Minsan po na misinterpret na kapag tayo po ay nagtuturo po ng first fruit, parang prosperity preaching ang dating. Pero sa totoo lang po, once na ginawa mo naman talaga yung principle ng Panginoon, i-bless ka naman niya talaga. Hindi ho ba? Tama naman na tayo po ay pagpalain po niya. At tandaan ho natin that first fruit is not my idea. This principle comes from the Word of God. Galing po ito sa salita po ng Panginoon. What I think doesn't matter when it comes to first fruit. And what you think doesn't matter pagdating ho sa first fruit. What God says is what matters most. Yun ang pinaka-importante po sa lahat kung ano po ang sinasabi ho ng salita po ng Panginoon. Now, ano po ba ang foundation? Ano ho ba ang pinakapundasyon natin? Bakit natin itinuturo talaga ang first fruit? Gagamit po ako ng isa pong verse. Kasi ang dami hong verse tungkol ho sa first fruit. Pero ngayong umaga, isa lang po yung gagamitin ko po. O pangalawa pong babasahin ko na verse, yung patungkol po sa first fruit, ay ang Ezekiel chapter 44 verse 30. Very familiar sa atin pong lahat. At sabi po sa New American Standard Bible, and the first of all, the first fruit of every kind and every contribution of every kind from all your contributions shall be for the priest. You shall also give to the priest the first of your dough to make a blessing rest on your house. Narito po ang isa pong verse na nagsasabi ng kahalagahan at nagpapakita ng pundasyon ng pagtuturo ho ng first fruit. And Ezekiel chapter 44 verse 3 tells us the result for those who lay hold of the concept. Kapag in-apply po natin, lahat po ng naniniwala, lahat po ng sumusunod, lahat po ng nagpa-practice nito ay may bunga.
May resulta. That is the principle of God. Kapag sinabi ng Panginoong Diyos that you seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you, kapag ginawa mo yung seek Him first, lagi pong may resulta. As we read Ezekiel chapter 44 verse 3, makikita ho natin na parang meron hong difficulty ng konti yung pagbibigay ho ng first fruit, o hindi siguro konti, kundi mahirap. Kasi nga yung iba sa atin, nahihirapan na tayong magbigay ng tithes, lalo na pastor yung first fruit kasi 1 month kung ano yan, sweldo, ibibigay ko sa Panginoon. Naalala po ninyo, no? Pag binasa niyo yung verse, parang ano siya, malupit. That's the term. Parang ang lupit ng first fruit. Naalala po ninyo si Elijah, yung experience niya po dun sa widow, doon po sa Zarephath. Naalala po ninyo yung story na to? Na nung dumating po si Elijah doon po sa Zarephath, dahil pinapunta po siya ng Panginoon because meron pong 3.5 years na tagtuyot. At nung dumating po siya doon po sa lugar na yan, may nakita po siyang isang babaeng naglalakad na may kasama pong anak at sila po ay naghahanap ng panggatong. Kasi magluluto po sila ng kanilang pong food. At nung nakita po ni Elijah, yun pong widow, tinawag niya po at ang sabing ganyan, bigyan mo nga ako ng maiinom. So nung lalakad na po yung babae, nalaman niya na ito pong lalaking ito ay isa pong prophet. So lumakad siya, nung papalakad na po siya, sabi po niya, dagdagan mo, ipagluto mo ako ng aking makakain. Sabi nung balo, ay nako sir, Ginoo, sabi po niya, yung iluluto ko po sa bahay, huling luto na po ito kasi pagkatapos po nito, wala na ho kaming makakain, mamamatay na po kami. Pag kayo po yun, ano ho sasabihin nyo po dun sa balo? Kukunin nyo pa ba yung pagkain? Hello? What would be your reaction? Sa isang balo na yun na lang ang kanilang pagkain, kakainin nyo pa ba? Anong sabi ni Elijah? O sige, iluto mo, pero bago ka kumain, ako muna. Nakita po ninyo yung prinsipong yan, ang lupit. Sabi, grabe naman tong propetang ito. Para na nga doon sa babae at sa kanyang anak mamamatay, tapos gusto mo ikaw pang mauna. Yung widow ay binigyan ng Panginoon ng choice. Binigyan niya po ng pagkakataon, binigyan ng Panginoon ng pagkakataon yung widow para manampalataya sa sinabi ng prophet or hindi siya manampalataya. Pipiliin ba niya yung pagsunod sa sinabi ng propeta o i-disobey niya yung prophet? Makikita po natin doon po sa story, sinunod niya yung prophet. And they survived for 3.5 years kasi sinunod nila yung sinabi ng prophet. Kung hindi siguro sinunod, nakakain sila, pero hindi sila umabot ng 3.5 years. When you obey what you believe, God will cause a blessing to rest in your house. Sabi po ng passage na atin hong binasa. Kahit kailan mga kapatid, ang hirap isipin. Kahit sa atin pong mga logical na pag-iisip sa ating analytical mind, ang hirap pong i-compute na ibigay ang iyong first fruit dahil alam mo, ang hirap i-budget ng isang buwan na pera nating tinatanggap. Tama ba ako? And we have all the reasons
para sabihin sa Panginoon, Lord, naintindihan mo ako pagdating diyan. Hindi muna ako magfa-first fruit. It's your choice. Pero binibigyan tayo ng Panginoon ng isang pribilehyo na maranasan mo yung naranasan ng widow sa Zarephath or ma-experience mo yung taong-taong experience mo sa iyong finances. And there are 3 foundational principles. When we bring the best of all first fruit of every kind and every sacrifice, the first of your ground meal, you will experience 3-fold blessings in your life. Makakaranas tayo ng 3 pagpapala sa ating pong buhay based from this text as we follow what we call first fruit principle. Unang-unang blessings po natin. Ano yung unang-una? Basahin ho natin ang sabay-sabay. Ready, read. Cause blessing will rest in your life. Tiningnan po natin yung meaning ng cause. The dictionary. At ang sabi po niya, cause means origin, to stir up, to create, to multiply, or to produce. Yan ang ibig sabihin po ng salita pong cause. Ibig sabihin, kung merong pagpapala na pwedeng mag-origin, kung merong blessing na pwede pong mag-stir up, magsimula sa bulsa ng bag mo, nak. Excuse lang po. If you want blessing na mag-rest in your life, gusto niyo po ba yon? Hello, sagutin niyo po ako. Gusto niyo ho ba na ang pagpapala ay manatili sa buhay niyo? Merong cause. Merong dapat na mag-stir up nito. Merong dapat na mag-multiply nito. Sino yon? If you want blessing, ikaw ang magsisimula ng pagpapala sa buhay mo. Mga kapatid, gusto nating sumweldo. Ang tamad naman natin, ayaw natin magtrabaho. Di ba? Gusto nating gumaling na sa leader. Ayaw naman nating dumalo sa mga training. Gusto natin ng financial blessing. Gusto nyo ba? Ay dapat meron tayong gagawin. Ang blessing ng Panginoong Diyos ay darating, pero tayo ang unang magdidesisyon para dumating yung pagpapala. Do you hear me? Naririnig po ninyo ako. Mabubuksan, may mangyayaring mirakulo if you do the first step. The first step is yours and the rest is God's word. Wala pong mangyayaring mirakulo sa buhay po natin kung tayo po ay mag-aantay lamang at ayaw nating ihakbang yung unang hakbang, kasi yung unang hakbang natin ang magbubukas ng pintuan para maranasan natin ang supernatural na gawa ng Diyos sa atin pong buhay. Sabi po ng isa pong thought, the journey of 1,000 miles begins with a single step. Ngayon, sa atin pong Christian life, if God is teaching us principles, pero ayaw nating gawin, we will never experience the next step na gustong gawin ng Diyos sa atin pong mga buhay. Your first move is important, and the rest is God's move. But to do the first step, it takes a lot of faith. Kailangan po natin talaga ng pananampalataya. It defies logic.
It defies your mathematical formula. Paano ko ba ibibigay ito, pastor? Ang dami ko ngang dapat na obligasyon. Baka pag binigay ko to, lalo kong malubog sa utang. That is not faith, mga kapatid. Hindi po pananampalataya po yan. That is man's thinking. Alam niyo po, ang mga ganitong mga pribilehyo, God is giving us an option, an opportunity to experience the Lord. Kung gusto po nating makalabas, kung gusto po nating makatakas sa mga bankruptcy na nararanasan ho natin ngayon, if we want to experience dun po sa just enough para makaranas tayo ng more than enough, kailangan hong magdesisyon po tayo. Kailangan pong gumawa po tayo ng desisyon. Because, you know why? Ikaw ang magbubukas ng pagpapala para sa buhay mo. Gawin mo ang first step. Sabi ko nga, God will do the rest. When you bring back the first fruit, you are stirring something and creating something to produce something. We call that supernatural. And the reason why we do not experience supernatural, kasi nakukulangan tayo sa ating pananampalataya. Natatakot tayo na baka magkulang ang ating pangangailangan. Alam po ninyo, ang tawag ho natin sa first fruit, faith giving. Faith giving. By faith talaga yung gagawin ho nating pagbibigay. Alam po ninyo, isa ho sa karanasan namin, ang buwan po ng January sa amin pong mag-asawa ay medyo mahirap. Kasi ang buwan po ng January, hindi ba, sa mga kolehiyo at sa mga papasok na mga estudyante sa paaralan, ang buwan ng January ay enrollment. Tama ba? Malaking temptation sa aming mag-asawa na hindi magbigay ng first fruit kasi walang pang-enroll ang aming mga anak. But we have to step by faith. Kailangan pong ibigay namin yung first fruit namin kasi yan ang itinuturo ng Scripture. And one of the best way para isolve yung solution ang mga problema po natin ngayon na dumarating is to let our hands go sa mga challenges na binibigay ng Panginoon sa atin. Gaya ng sinabi ko, it takes a lot of faith to obey. It takes faith and obedience to activate the power of God to work in the supernatural world. Alam niyo, ang scripture, sabi niya, hindi ba ang ulan ibinibigay hindi lang sa Kristiyano? Tama ba? Pag umulan, kahit yung mga unbeliever, binibless ng pagpatak ng ulan. Tama ba? Kahit po ang sikat ng araw, nung tayo papunta rito, hindi lang naman tayo yung nasikatan ng araw kasi kailangan ng katawan natin ng sikat ng araw. Pati yung hindi mga Kristiyano, nasisikatan din ng araw. Kahit yung biyaya ho ng tumutulong tubig sa gripo, pwedeng uminom. Hindi lang si Kristiyano, kahit hindi Kristiyano, pwedeng uminom. Ang dami ho ano. Pareho lang ba tayo na mga Kristiyano sa hindi Kristiyano? I mean, ang way ba ng pagbe-bless ng Panginoon sa atin is always the same? Tayo na may pagkakilala sa Panginoon, sila rin wala. Bakit pareho lang tayo ng experience? There must be difference.
We have to step out and be radical in our faith if we want greater blessings. Ang tawag po natin dyan, yung pagkakaiba ko na Kristiyano sa hindi Kristiyano, distinction. Mas kaiba yung pagpapala ng Panginoon sa atin. Kasi may sinusunod tayong mga prinsipyong alam nating binigay ng Diyos na kapag ginawa natin yon, magiging kaiba tayo sa mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Bakit kaya itong estudyanteng ito ay nangingibabaw sa maraming mga estudyante sa loob ng klase? Dapat ganun eh. Tama ba ako? Na-identify na kakaiba ka. Kung ikaw ay isang teacher, dapat nangingibabaw yung pagiging Kristiyanong teacher mo dun sa hindi mga mananampalatayang mga teacher. Kung ikaw ay isang inhinyero, dapat kakaiba ka. Kung ikaw po ay isang empleyado, dapat umaangat po tayo sa mga pangkaraniwang mga taong walang pagkakilala sa Panginoon. Kasi may distinction po tayo. Tinuturuan tayo ng Panginoong mga prinsipyo na mas angat kaysa iba. The cause, blessing, means we step into the realm of faith and a place of obedience to which God Himself responds. Sa madaling salita, we cause it to happen through the release of our actions, our obedience, and our faith. Otherwise, hindi ho mangyayari ang pagpapala ng Panginoon para sa ating lahat. In other words, we make things happen. Tayo ho ang gagawa at unang kikilos para tayo ay mapagpala ng ating Panginoon. Anong plano po ninyo sa 2024, mga kapatid? Kagaya ng 2023? The cause blessing is another level of blessing and prosperity of God that is reserved for those who initiate it through their application of the first fruit principles. Isang linggo na po ako ho'y nakikinig po ng mga testimony ng mga taong naka-experience po ng first fruit. At minsan yung mga napapakinggan kong iba, parang sabi ko parang kakaiba talaga, yung parang supernatural yung kanilang mga experience. Pero meron pong mga ilan akong narinig na parang kung titingnan mo pangkaraniwan, pero hindi. Meron pong isang estudyanteng graduate po siya ng hindi po kilalang university. Pero ito pong estudyante pong ito, doon sa church nila, tinuruan po silang mag-first fruit ng kanilang pastor. At ang sabi ng pastor, nung tinuruan po siya, ngayon ikaw ay graduating. Susunod niyan, magkakatrabaho ka. This is the secret. Sabi niya po doon sa gagraduate. Yung unang-unang sweldo mo, ibibigay mo as first fruit. Pag graduate mo at ikaw ay nagkatrabaho, ang unang-unang sweldo mo, ibigay mo as first fruit. 3 months lang sa po siya nag-work sa bangko. 3 months lang based sa kanyang testimony na regular kagad sa trabaho. Because yung first na sweldo ibinigay as first offering. After 3 months, nagtrabaho sa bangko, dinaig yung nagtapos sa UST, sa Ateneo, sa UP. Sumeldo siya sa 3 months lang, sumusweldo po siya ng 60,000. And she believes that the secret is first fruit. Ang dami pa hong mga magaganda pong mga testimony. Kaya lang sabi ko, ayokong ikwento sa inyo kasi narinig ko lang eh.
Gusto ko sana makarinig tayo ng mga testimony galing mismo sa loob ng church po natin para visible po sa atin. Mamaya ho, si EJ, mag-share siya ng kanya pong testimony about sa first fruit. Mga kapatid, initiate. The first move belongs to you. Do you hear me? Ang unang hakbang, ikaw ang gagawa. And the next move, role na ng Diyos yun. Role na ng Diyos. So sabi natin, ang unang-unang blessing sa threefold na pinag-uusapan natin ngayong umaga, cause blessing will rest on your life. Pangalawa, that sa threefold blessing natin. This blessing comes to stay. Hindi lang siya darating, kung hindi ano daw, maiiwan siya sa iyo. Remember, when something comes to rest, it comes to stay with you. Meaning, the blessing of first fruit changes your life forever. Ang first fruit ay nagdadala ho ng malaking pagbabago sa atin pong buhay. Sabi ho ng scripture, ang tithes daw po, pag binasa natin sa Book of Malachi, anong blessing ng tithing? Marami sa inyo nagta-tithes, ano? Ano ho bang experience ninyo sa tithing? Pag nagbigay kayo ng tithes, anong nangyayari sa buhay? Based sa Malachi. Nagbubukas daw ito ng ano? Ng windows of heaven. At anong gagawin niya? Pupunuin niya yung alin? Yung barns. Yung imbakan mo ng pagpapala, pupunuin niya. At ipe-prevent niya yung mga devourer. Yung sisira ng yung pananim. Yan ay bunga ng pag-iikapo. Nagpupuno ng ating mga pangangailangan. Pero ang first fruit iba. Ano ang ginagawa ng first fruit? Ang ginagawa po ng first fruit, nagmo-multiply po siya. Kung ang tithes nagpupuno, ang first fruit, imo-multiply niya. So kung meron kang imbakan dito na napuno, kung gusto mong mag-multiply, mag-first fruit ka. At alam nyo ba na ang first fruit po ay nagdadala po ng napakaraming miracle sa atin pong buhay. Nagdadala po siya ng blessing, nagdadala po siya ng promotion. And so much of what God's people have today is only temporary. But within the first fruit principle is permanent change and blessing that last and rest upon us. Hindi sapat yung nagpuno eh. Kasi pag napuno, nauubos, tama ba? Pagkatapos ng mga ilang buwan, yung napunong barn, yung imbakan, nauubos. Pero kapag tayo marunong na mag-first fruit, pag naubos yan, may kapalit na. Naka-ready na. Yung mga ibang imbakan po natin. Hindi po come and go ang blessing ng Panginoon. Darating, mauubos, habol ka na naman ulit para mapuno ulit. Hindi po. It will remain. Ano? This blessing comes to stay. May iwan po siya. As this principle is practiced, mga kapatid, the blessing of God is free to come with such force and lasting effect that people are moved from one dimension of living into another. Very clear. This blessing come to stay. At pangatlo, threefold blessing po natin. Basahin ho natin ng sabay-sabay. Sabi ron, cause to rest on your home. Or cause to rest in your house. At yung house dito, mga kapatid, is not about the structure we live in. It's about our lineage or descendants.
Yun ang ibig sabihin po ng home or house dito sa statement. Hindi po ito yung, ay, nag-first fruit ako, siguro yung bahay namin. Hindi po yon ang ibig sabihin nito, no? Ang ibig sabihin po ng lineage ay, ang ibig sabihin po ng house ay lineage. Yung, alam niyo po yung blessing ng Panginoon. Halimbawa, nag-first fruit si Ken. Alam po ninyo yung blessing magfo-flow kay Titus. At pag nag-asawa si Titus at nagkaanak, magfo-flow dun sa kanyang, sa apo na niya. Yun yung sinasabi po ritong home, house. Hindi mapuputol yung pagpapala ng Panginoon sa lineage natin. That is the promise of God. Kahit po yung mga analytical mind at saka mga logical minds, hindi po nila ito maintindihan. Ano? First fruit is so powerful because it has the capacity to outlive us and cause our children and lineage to be blessed for generations to come. Wala ka na. Wala na ako. Pero yung epekto ng ginawa kong pagbibigay ng aking first fruit ay nararanasan pa rin ng akin pong lineage. Ganon ang kapangyarihan po ng tinatawag po nating first fruit. Gusto niyo ho bang ma-experience po yun? Minsan tayo po, takot tayong lalo na po pagka nakita ho natin ang ating mga anak, yung katayuan ng kanilang mga buhay, parang ayaw pa nating gusto natin bigyan tayo ng long life. Kasi gusto natin silang gabayan at makita natin kung paano sila magtatagumpay sa kanilang bukas, yung bukas nilang buhay. Pero once we learn how to give our first fruit sa Panginoon, nako, kampante na po tayo niyan because that is the promise of God. Dadaloy sa lineage ng atin pong pamilya ang kanya pong marami pong pagpapala. When we make a covenant with the Lord through sacrificial giving or first fruit, we secure the blessing of God over ourselves, our children, and children's children. Ang galing, Ganun po ang power po ng first fruit. We will experience yung another dimension ng blessings ng Panginoon sa atin. So once we give our first fruit, ibibigay natin to by faith. Ano yung tawag natin sa sacrifice sa first fruit? Faith giving. By faith. Kaya kaming mag-asawa talaga pikit mata. Alam po ninyo, pag barating na yung January, nananalangin na po kami niyan. Lord, talagang i-bless mo yung month na to. Karanasan po naming mag-asawa, ngayon pong naka 2 weeks na po tayo, hindi ba? Meron pa tayong remaining another 2 weeks. So sabi namin, meron pa kaming mga tira-tira bang blessing nung December. Pagpasok po nung the other day, sabi ko kay Pastora, manalangin na tayo. Kasi tumutunog na yung kumbaga dun sa lalagyan ng bigas, tumutunog na. Nagbabadya na wala ng laman. Paano kayang gagawin natin? Mag-pray tayo. Alam niyo, pag yung lagi niyo nang ginagawa, nakaka-excite. At the other day, kahapon, may tumawag kay EJ sa phone niya. Sabi gano'n, andito na po kami, saan ho ba kayo? Sabi ni EJ sa akin, Papa, may package ka bang pinakuha? Bakit may tumatawag dito? Ay sabi ko, baka yan yung inaantay nating blessing. Sabi niya, lumabas ka agad sa daan, kawayan mo. Ayun, may dumating hong truck. Meron hong dumating na package. A box na ang laman po niya, yung pang-sustain namin, yung sabong panlaba. Kasi naubos na talaga eh. Yung downy, yung ganun ho ba? Yung nakakatuwa talaga si Lord. Oho. Sabi ko, uy, naku talagang may isang malaking lata ng milk. Sabi ko, grabe talaga ang galing ni Lord. And these are all the fruit. Once we step by faith,
Sabi nga natin, bahala si Lord. Ginawa namin yung first step na, bahala ka Panginoon kung paano kami magsusurvive. And we praise God, sa kanya hong marami hong kaparaanan ng kanya pong pagre-release ng kanya pong pagpapala po sa atin. So ang first fruit natin, binibigay natin by faith, binibigay natin with love, at binibigay natin with joy in our hearts. Ganon natin ibibigay yung atin pong first fruit. Ngayong umaga, gusto kong Ken, okay lang ba tawagin ko na si EJ para Alika anak. Last Sunday, si pastor ang nag-conclude ng akin pong message, nag-share ng kanyang testimony. Ngayon naman, si EJ ay mag-share ng kanyang testimony. Sa fourth Sunday, meron po tayong isa pang kinausap na mag-share po ng kanya pong first fruit experience. Good morning po sa ating lahat. Morning. Nakikisingit lang po ng testimony kay Pastor, regarding first fruit. Actually, nung nakita ko kanina sa group chat ng music team na ang topic ni Pastor ay first fruit. Kinabahan na po ako kasi syempre, topic pa lang, hinahanda na po kayo. So parang, wag niyo po, parang pa-expect sa'yo ni Pastor na malaki-laki itong mangyayari sa buhay ko, Pastor. Pero I praise the Lord for this past, I think, ginagawa na po natin to ng ako, personally, Ginagawa ko po to 4 years ago. 8 na ba? Hindi ko pa po yata, dito po yata tayo sabay-sabay, Pastor. Pero ang kinoconsider ko po talaga is since 2017, 8 years ago. 2017. So simula po nung ako ay umalis ng scholarship ko sa school, pumunta po ako sa East Bridge para magtrabaho. Simula po noong 2017, ginagawa ko po yung first fruit. Noong 2017, 2018, 2019, ang dali lang po sa akin. Madali lang po. Bakit po madali? Una, nakikikain po ako sa bahay namin. Pangalawa, wala po akong binabayaran na kahit na Kumbaga, yung scholarship ko lang, yun lang. In other words, estudyante po ako. Madali po siya. In a way, kasi hindi pa pangalan mo yung nakataya, wala pang sa iyo ba? Wala ka pang responsibility. 2017, 2018, 2019, first fruit. Nakita ko po kung paano mag-work pa rin si Lord sa buhay ko. Pero here comes 2020 and narinig ko yung Proverbs 3 verse 9. So, narinig ko naman siya ever since 2017. Pero nung 2020, nagrema na siya sa akin kasi may mga responsibilidad na po ako na kailangan bayaran, kailangan kumbaga may mga madi-disappoint kapag na-fail ko po siyang attendan. Attendan yung responsibility ko pong yun. Pero for this past 7-8 years, alam niyo mga kapatid, the Lord never failed me. Instead, binigyan niya po ako ng mga bagong problema mamaya. Sasabihin ko po sa inyo anong ibig sabihin ng bagong problema na to and matutuwa po kayo. Sabi po dito, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Nung una ko po itong narinig, si Pastor Favor po yung nag-preach nito. Si Pastor Favor, sa kanila po namin talaga narinig yung idea of first fruit. Eh, narinig ko po doon na may mga estudyante na yung mga baon nila, binigay nilang first fruit. Tapos nung dumating yung pinagpe-pray ni Pastor Favor na sasakyan, inamoy nung estudyante yung sasakyan. Sabi, ang bango, Pastor. Ito yung allowance ko buong January. Hindi ko na po alam kung ano yung nangyari doon, pero I believe pinagpala siya ni Lord. Pero I want to share to you today kung ano yung mga nangyari nung aking 2023, ano kapalit, Ano ang blessing ni Lord? Anong tinuro ni Lord sa akin nung nag-first fruit ako nung 2023? Alam niyo, January, first fruit,
Mahirap, no? Pero after January, sabi ko, Lord, yes, malapit na. No? And kagandahan ng January first fruit, mga kapatid, pag sumama kayo sa fasting, makakatipid kayo ng dinner. Ano? Kaya, nung first fruit of January, tipid ako sa dinner. Ano? Pero payat ka naman. So anyways, last week ng January, first time, alam niyo, every time na magpa-first fruit ako, first time ko hahawak ng ganong kalaking pera na galing sa bulsa ko. No? Pataas ng pataas. Hindi ko na po sasabihin, ano? Pero nung 2023, ang sakit niya bitawan. Kasi nung 2023, well, nung 2022, nasa 10,000, no? Pero nung 2023, hindi ko na po sasabihin, basta masakit. No? So, lagpas na sa tens. No? And noong 2023, first time po nun na mag-first fruit ako na full-time sweldo ko na po. So, noong 2022, kakagraduate ko pa lang po noong January nun. Noong 2023, so isipin nyo na po kung gaano kataas yung talon. And masakit na masakit po talaga sa akin. No? Sabi ko na lang, sige Lord, susundin kita. Naranasan kita for the past years and I believe mas mararanasan kita ngayon. No? After ko po ibigay yung first fruit ko nung 2023, alam niyo po nangyari yung sound signature, nagkaroon po kagad ng Studio B last February. No? Expansion po kagad ang nangyayari. Hindi ko po sinasabi na kapag nagbigay ka ng first fruit, automatically may bibigay kagad si Lord. Hindi. Ang thinking ko po nun, kapag binigay ko yung first fruit, Lord, this is your commandment. No? Susundin ko po ito. And gusto ko po maranasan yung pagpapala sa buhay. And yung pagdating ng February, may dumating agad pagpapala. The Lord doubled what I already have in me. No? Meron po akong business ng sound signature, isang room, dinoble niya po kagad. So meron po kagad Studio B. Ano? Sabi po dito, a remarkable growth with the opening of Studio B, echoing God's faithfulness and provision. Not just that, but the Lord also filled that studio with equipments. Alam niyo po, starting a business, kailangan po talaga ng kapital. Ano? And sa service namin, sa field namin, as education provider, ang kapital po namin is yung mga instruments. And hindi po madali magkaroon ng instruments, no? Kasi kapag ka magsa-start ka niyan, nasa 20,000, nasa 30,000 yung mga kailangan mong bilhin. And hindi po nagkulang dun si Lord, no? Isipin niyo, February, kakatapos ko lang mag-first fruit, binigyan niya kagad ako ng pambili ng mga gamit and pambili ng pampapatayo ng mga kailangan kong gamit doon sa Studio B. So yung binigay ko pong first fruit, talagang naka-ready na siya mag-double para sa 2024. Ano ho? So excited na din po ulit ako pero masakit po ulit. Alright? So 2023, nagkaroon po kami ng pangalawang recital as well, which is yung summer recital. Kung naalala niyo po yung parang may mga pula-pulang kortina na parang pampatay. Yun po. Ano po namin yon? Second recital po namin yon. And God blessed me with not just people, but students as well. So napakadami. First time mag-reach ng sound signature to 32 students. So last year, we are just 18. So last Christmas, last 2022 Christmas, ang nag-recital lang po is 18. So after that Christmas, nag-recital kami, naging 32. No? Nung summer, and that is record-breaking for sound signature. And natutuwa po ako dahil first time maka-reach ng milestone ng sound signature with that. Alright? All because God, I followed God's commandment. No? Following God's commandment with this first fruit will take you to new, greater heights, mga kapatid. Not just that, it will not just take you to new and greater heights, but it will take you to new places. No? 2023, November, wala po akong kapera pero that time. No? Meron naman, pero may tight.
No? Pero first time po ako dalhin ni Lord not sa international place. No? So first time ko po makalabas ng Pilipinas. Alam nyo, sa totoo lang, bago kami tumuloy, kinakabahan po talaga ako and ayoko po talaga tumuloy. No? Pero God used life of people na, alam nyo yun, yung parang expected mo na hindi pa ganito. No? Pero may gagamitin si Lord para dalhin ka dun sa mga lugar na hindi po napupuntahan. Yun. So, pumunta po kami ng Hong Kong last 2023. Sayang hindi po yung internet, hindi po nakita yung mga pictures. Papakita ko po sana sa inyo. Pero 2023, God take me to a new place, which is yun, sa Hong Kong. And I was really, really happy. No? First time ko po makapunta doon. And nakakapanibago yung culture. No? Eh, madami kang kakausap sa'yo na hindi mo maintindihan. Okay? So, hindi mo maintindihan. Konti lang English na nakakaintindi sa akin. Pero ang saya kasi kakaiba yung experience, iba yung lugar, iba yung atmosphere. And, ayun, first time ko po makapunta sa lugar na walang ganong kable ng kuryente na pinapangarap ko po, no? Eh, while I was there, papunta kami. Nalulungkot ako kasi hindi ko kasama yung immediate family ko po, no? Ang kasama ko po talaga, sila Ara and yung kanyang family. And I was blessed enough, no? Para ituring na din nila akong family yung magkakasama kami sa isang kwarto ng kanyang pamilya. No? Pero libre yung accommodation. No? Kaya ganun po ang nangyari. Malaking tipid and magandang experience po yung nangyari sa akin noong 2023. Noong una, papunta, parang ayoko, nalulungkot ako kasi hindi ko kasama sila Pastor, sila Josh, sila Ep, sila Pastora. Pero after, parang nangihinayang pa ako bumalik ng Pilipinas. Kasi nabitin pa po ako. No? And last but not the least, na testimony ko this first fruit. In this season of growth, Sound Signature is not only seeking new students, but also actively looking for new teachers as a testimony to God's plan exceeding our expectation. Alam nyo, pumasok yung 2023, isa sa Miracle 12 ko is madagdagan ng 25 students lang yung pinagpe-pray ko sa Sound Signature. But God blessed me with 32 students. And alam nyo, itong problema po, yung sinabi ko po kanina, sabi po dito, upon following God's commandment of first fruit through the years, God gives me new problems. Ang problema ko nun, kulang ako sa estudyante. No, pero 2023, sinobrahan ni Lord. Gusto mo estudyante? Ito, sige. Binigay niya 32. Ang bagong problema binigay niya sa akin ngayon, paano namin i-handle yung ganun kadaming estudyante? That is my problem right now. Yung pag-overflow ng blessing, alam niyo mga kapatid, kapag nag-first fruit kayo, ang susunod yung problemahin, paano niyo sasaluhin lahat ng blessing na ibibigay sa inyo ng ating Panginoon. Alam niyo po, nung dumating yung 32 students, nagkanda singaw-singaw po ako, kakaturo sa Sound Signature dahil wala na pong ganong pahinga. No? And this 2024, ang hanap na po namin is new classroom and new teachers. No? Kasi we believe God will again bless and overflow us with new clients and new students. Ngayon naman, ang pinagpipray namin, new teachers. So, last 2023, God overflowed me with blessings that I could not imagine from doing first fruit. I sacrificed 1 month of my hard work. God gave me 1 whole year of overflowing blessing and abundance. And not just that, God blessed me with wisdom on how to face 2024 with new challenges and new obstacles to overcome. Mga kapatid, wag lang po natin i-look forward yung blessing na ibibigay ng ating Panginoon when you give your first fruit. You must also look forward for the wisdom and knowledge na ibibigay ng ating Panginoon upon giving your first fruit to Him. So today, I hope I encourage you with my testimony, and may God be blessed and be glorified with what happened in my life. And I pray that this
experience will also happen to each and everybody courageous enough no, to overcome and to try God's challenge in us. No? So God bless MCF and to God be the glory. Thank you po. Yan, praise God. Thank you so much po, Direk EJ, sa napakaganda and nakaka-inspire na testimony na napakinggan po natin. And talagang grabe po yung epekto ng first fruit if we obey. Diba? Kung dati ang pinoproblema mo kakulangan, ngayon ang poproblemahin mo na yung sobra-sobrang pagpapala ng ating Panginoon. At ngayon naman po ay darako po tayo sa ating pong tithes and offering. And katulad nga po ng nabanggit ni Pastor kanina sa Malakay chapter 3 verse 10, ito po ang sabi, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgate of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." Amen. At sabi nga po doon na ang purpose po ng tithes is to sustain us sa ating pong mga daily needs and hindi po tayo pagkulangin ng ating Panginoon. And if we are faithful sa ating pong pagbibigay, God is our faithful God na hindi po tayo pababayaan at lagi niya po tayong susustain at magpo-provide po sa ating pong mga pangangailangan. So tayo po ay tumayo at ipanalangin po natin yung ating pong mga kaloob sa umaga pong ito. Panginoong Diyos, salamat po Panginoon dahil ikaw yung Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat ng blessings na amin pong natatanggap. And thank you Lord God dahil ikaw yung Diyos na hindi nagpapabaya sa amin and you are always sustaining us, providing every needs Panginoon. And thank you Lord God dahil napakarami ng variety ng yung blessings na natatanggap po namin. Salamat